Mapagpalang araw po sa bawat isa, isa lang po ang video na may katuturan at mga aral na galing sa Biblia na ating matututunan. Ayan, so nakikita po natin ngayon na kahit na ang dami na pong issue ang dumating, ang dami na pong balita na pwedeng matabunan ng ayuda, pero nakikita po natin hanggang ngayon, hindi pa rin po matapos-tapos ang issue tungkol sa ayuda. Ayan, so ngayon naman, pag-uusapan po tayo, sabi sa Biblia, na ano ba yung ayuda na binibigyan naman ng Diyos sa atin. So, ang ayuda po ng Diyos ay wala pong pinipili, walang kinikilingan, walang sinusuportahan. Ano daw? Ayun, servisyon totoo lamang. Hindi. Ang ayuda na po ito ay galing sa Diyos na hindi mo deserve. Pero dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa'yo. Ayan. Etong ayuda na to ay hindi galing sa tax mo, hindi galing sa pagod mo, kundi galing sa Diyos. Etong ayuda na to, lahat pabibigyan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Namatay si Jesus sa krus para mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. 'Di ba? Sino ba naman tayo, 'di ba? Ang deserve po natin is mapunta po tayo sa impyerno. Ang deserve po natin is hindi tayo mahalin. Pero dahil nga pumapagmahal ang Diyos, dahil ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo, ano pong ginawa niya? Ipinagkalob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para mabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, as in lahat ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan po, yun yung makakapagdala sa iyo sa impyerno. Si Jesus Christ po, siya ang makakapagdala sa iyo sa langit. So, anong kailangan natin gawin? Sabi niya dito, manampalataya ka. Binigyan na ng Diyos ang kagandahang loob na yan, niligtas ka na niya. Ang gagawin mo na lang, tanggapin mo. Ibig sabihin, manampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya. Sa Kanya magtitiwala na dadalhin ka niya sa langit. Ayun. So, anong una? Salvation. Wala makakarating sa langit na may kasalanan. So, kung may maliit o malaki kang kasalanan, napakaliit man, i-compare mo man sa malaking kasalanan, parehas na kasalanan yan. Dadalhin ka niyan sa impyerno. Pero sabi niya, tanggapin mo si Kristo, siya ang magdadala sa'yo sa langit. Iiwas ka niya sa kapahamakan. Susunod naman po ay ang ayuda na adventurous life. Pag sinabi adventurous, ito po yung may thrill na buhay. Ito po yung may excitement na buhay. Karamihan po sa atin dito sa mundo, parang hindi natin na-excite. Parang puro na lang kalungkutan, puro na lang kapaguran, puro na lang hinanakit, puro na lang kalokohan, 'di ba? Puro na lang parang hirap na tayo. Parang puro na lang hirap na tayo. Lagi tayong sinasaktan. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niya pagkatao sa halip. Ito ay napalitan na ng bago. Papalitan ng Diyos ang bago mo. Papalitan ng Diyos ang bago mo. Papalitan ng Diyos ang buhay mo. Wala na yung dating buhay mo. Bibigyan ka niya ng bago. Wala na yung dating ikaw. Babaguhin ka niya. Babaguhin niya ang buhay mo. Babaguhin niya ang kaisipan natin. Babaguhin niya ang puso natin. Akala natin lumaki tayo na ganito hanggang sa pagkamatay natin. Ganun na tayo. Masyado tayong pinapahirapan ng kasalanan. Matututo kang manalangin. Matututo kang magbasa ng Biblia. Alam mo na dati ang tama at mali, pero ngayon, unti-unti kang babaguhin ng Diyos, unti-unti mawawala ang kapangyarihan ng kasalanan sa'yo. Hindi ko sinasabi magiging perfect ka, pero ang sasabi ko dito, babaguhin ka niya. 'Di ba? Yung pag unti-unti, at least, 'di ba? Nagiging paangat tayo, hindi tayo pababa, nalulugmok. 'Di ba? Unti-unti tayo nakakaranas ng pagpamahal. Hindi mo unti-unti biglaan nagmahal si Lord eh. 'Di ba? I mean, babaguhin niya yung, sabi niya wala na yung dating ikaw, ibig sabihin babaguhin niya yung dating ikaw, bago ka na ngayon. Babaguhin niya yung relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa kahit kaninong tao. Babaguhin niya yung kaisipan natin, babaguhin niya yung puso natin. Babaguhin niya ang lahat-lahat sa atin. Baon na baon tayo sa utang. Siyempre, hindi ko sinasabing, ting, wala ka ng utang. Hindi, babaguhin ni Lord yung lifestyle natin. Papalayain niya tayo sa utang na yan. Basta makinig lang tayo sa instruction niya. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kagustuhan at ibibigay niya ang lahat ng iyong mga pangailangan. Kailangan mo lang maging kontento. Minsan yung mga sobra-sobrang mga nais natin, yan naman makakapagpagulo ng buhay mo eh. Pero hindi ko sinasabi na bawal ang kayamanan. Hindi naman po yung nasasabi ng Diyos. Ang sinasabi niya po dito, unahin mo ang Diyos,
Unahin mo ang kagustuhan ng Diyos at siya ang bahala sa'yo. Hindi ko na po sasabi magsimba ka na lang na magsimba, magsimba ka na magsimba. Binigyan tayo ng Diyos ng araw para magtrabaho, binigyan tayo ng kalakasan para magtrabaho. Kung ano yung binigay niyang araw sa pagtatrabaho, yung 6 na araw, kung ano yung binigay niyang lakas, yun lang po yung gagamitin natin para sa pagtatrabaho. Kaya ni Lord ibigay ang pangailangan mo. Maging kontento ka. Pero ibibigay ng Diyos mga pangailangan mo. Minsan yung mga bonus pa yan habang nagtatrabaho ka, maging tapat ka sa Kanya. Si Lord lang magpo-promote sa'yo. Hindi mo kailangan manira ng ibang tao para ma-promote ka. Habang nagtatrabaho ka, nag-glorify mo si Lord. Hindi mo kailangan mag-uwi ng Xerox machine. Diba? Hindi mo kailangan mag-uwi ng computer, laptop. Hindi mo kailangan iuwi yung stapler na office nyo. Hindi mo kailangan yung mga bagay na yun. Magtrabaho ka kung ano yung binigay sa'yo ni Lord na kalakasan, kung ano yung binigay sa'yo ni Lord na oras, yun yung gamitin mo para sa Diyos. Para sa kabutihan. At bibigyan ka ng Lord ng iyong pangailangan. I-claim mo yon. Pangako yun ng Diyos. Sinasabi niya dito. Ano sinasabi niya? Unahin mo ang Diyos, unahin mo ang kaharian niya, unahin mo ang kanyang kalooban para sa'yo at ibibigay niya ang mga pangailangan mo. Yun pa ayuda ng Diyos. Una, salvation. Pangalawa, adventurous life. Pangatlo, provision or pagpapa. Kita po natin ang ayuda ng Diyos ay under niya lang po yung mga material na bagay. Under niya lang po yung dito sa mundo. Makikita po natin ang ayuda ng Diyos ay for spiritual and physical. Tama? Yung naligtas ka na, spiritually, na bago ka pa niya, may ayuda ka pa, may kakainin ka pa, may mga pabonus pa. Eh yung ayuda na binibigay ng mundo, dahil sa ayuda na yan, ang daming tao na pumatay, ang daming tao na nagkaaway-away, nagkagulo-gulo, ang daming tao nagkasiraan dahil sa ayuda yan na yan. So nagbago naman sila. Pero hindi naman mabuting pagbabago kundi naging masama. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabi na wag mong tanggapin yung ayuda na binibigay ng DSWD o binibigay ng gobyerno. Syempre kung karapatan mo naman 'yon, kunin mo 'yon, tanggapin mo 'yon. Kung entitled ka doon, kunin mo 'yon. 'Di ba? Kung kailangan natin 'yun pero sasabi ko dito, tignan mo kung ano yung ayuda na binibigay ng Lord. Maging tapat ka sa tanggapin mo siya. Wow, 'di ba? Salvation, napakalaking bagay na 'yon. Bro, napakalaking bagay na 'yon. Sis, napakalaking bagay na 'yon. Pero hindi ko sasabing bawal ang kayamanan. Gusto ng Diyos na maging masagana ang buhay mo dito sa mundo. Pero i-prioritize natin ang spiritual at ang physical susunod yan. Pero pag prioritize mo ang physical, ang spiritual kawawa yan. Miserable ang buhay ng isang tao na walang Diyos sa kanya. So, yun po ang ayuda ng Diyos. Hanggang sa muli.